Marami sa ating mga Kristiyano inaabangan ang second coming ng ating Panginoong Kristo. Pero ang tanong, pagkatapos ng second coming, ano na nga ba ang mangyayari? Akala ng marami kapag nag-second coming na yung ating Panginoong Kristo, doon na po matatapos ang lahat. Ang iba iniisip nila, katapusan na ng mundo kapag nag-second coming na yung ating Panginoong Kristo. Pero mga kapatid, sa totoo lang, kung babasahin niyo po yung Biblia, after ng second coming o matapos pong bumalik ng ating Panginoong Kristo dito sa mundo na ito, magsisimula pa lang po talaga dyan yung paghahari ng ating Panginoong Kristo. So hindi pa po matatapos sa second coming. Ngayon mga kapatid, natalakay naman po natin sa nakaraang video kung ano nga ba talaga yung second coming ng ating Panginoong Kristo. Alam po natin na yung ating Panginoong Kristo mula sa langit, bababa po siya sa lupa, babalik po siya sa pangalawang pagkakataon. Ngayon mga kapatid, dito na po papasok ang tinatawag natin na millennial reign of Jesus Christ o yung 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoong Kristo dito po sa mundo na ito. Hindi po sa langit o sa ibang planeta, dito lamang po sa mundo natin. Kung babasahin po natin yung Biblia, makikita po natin dito na sa vision ni John, dun po sa Revelation, nakita niya po na merong 1,000 taon na paghahari yung ating Panginoong Kristo. So hindi lang po siya 1 taon, 10 taon, o 100 taon. Ito po ay 1,000 taon, napakahabang taon po nito. Ngayon mga kapatid, sa simpleng explanation, masasabi ko po sa inyo kung ano yung millennial reign of Jesus Christ sa mundo na ito. Ito lang po yan mga kapatid, mararanasan po yung langit dito sa lupa. Yun po yung simpleng explanation sa millennial reign of Jesus Christ. Kasi mga kapatid, maghahari po yung ating Panginoong Kristo dito sa mundo. So hindi po tao o kung sino man po makapangyarihan sa mundo na ito ang maghahari, kundi yung ating Panginoong Kristo lamang. Kasi mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo dito sa ating mundo, siya po ay mananagumpay. Siya po yung hari na ng mga hari. Makikita po natin dito, matatalo yung Antichrist sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. At hindi lang po yan mga kapatid, nakita rin po ni John sa kanyang vision na itong si Satan, igagapos po siya o itatali rin po siya sa loob ng 1,000 taon. Kaya sa paghahari ng ating Panginoong Kristo sa loob ng 1,000 taon, wala po si Satanas. Ngayon mga kapatid, kaya po may kaguluhan sa ating mundo, kaya po nakikita natin punong-puno ng korupsyon, punong-puno po ng nakawan, punong-puno po ng mga bagay na hindi magaganda sa ating mundo, yan po ay dahil si Satan nasa mundo po natin. So gumagalaw po si Satan, kumikilos po si Satan, kaya punong-puno po ng kasamaan sa mundo po na ito. Pero mga kapatid, sa 1,000 years na paghahari ng ating Panginoong Kristo, wala po si Satan, wala pong manggugulo, walang manlilinlang, wala pong maninira. Ang tanging mangunguna lang po at maghahari ay yung ating Panginoong Kristo. Imagine niyo po kung gaano kapayapa, gaano kaayos, at gaano kasagana po yung ating mundo. Wala si Satan at yung naghahari lamang ay yung ating Panginoong Kristo. So wala pong ibang maghahari, wala pong ibang maglilid. Wala pong mga presidente, prime minister, hari, senador, congressman, o kung sino-sino pa pong mamumuno sa ating mundo. Tanging yung ating Panginoong Kristo lamang. Yun po yung isang pinakamalaking dahilan kung bakit babalik yung ating Panginoong Kristo dito sa ating mundo. Para itatag niya po yung kanyang kaharian dito mismo sa ating mundo. At yung kaharian po na yun mga kapatid, magtatagal po yun sa loob ng 1,000 taon. Kung titingnan po natin sa panahon natin ngayon, yung mga leader, hindi naman po tumatagal yan sa pwesto. Yung iba, 6 na taon lang, pagkatapos mapapalitan na. Yung ibang mga leader, wala na po, natapos na yung kanilang buhay, napalitan na po ng bago. So, papalit-palit po yung mga leader. So, sa bawat leader po na nagpapalit, naiiba rin po yung takbo ng bansa o yung takbo ng mundo. Base po yun sa mga leader. Pero mga kapatid, ang maganda po dito, sa 1,000 years na paghahari ng ating Panginoong Kristo, siya lamang ang maghahari. Magiging mapayapa po, hindi lang ang isang bansa, kundi ang buong mundo. Sa time po na maghahari na yung ating Panginoong Kristo sa mundo na ito, wala na po yung mga masasamang loob, wala na po yung mga magnanakaw, wala na po yung mga korap. Kasi nga po, sumama na po yan doon sa Antikristo. So kapag nangyari na po yung millennial reign of Jesus Christ, ang political center po ay mapupunta doon sa Jerusalem. Doon po uupo yung ating Panginoong Kristo. Maghahari po siya doon mismo sa Jerusalem, sa Israel. So sa panahon po na yon, magkakaroon na po ng perpektong leadership, perpektong justice, at higit sa lahat, perpektong kapayapaan. Wala na pong mahihirapang tao. Magiging maayos na po ang lahat. So kaya nga po sinasabi ko mga kapatid na meron pang pag-asa ang Pilipinas at meron pang pag-asa yung ating mundo kapag naghari na yung ating Panginoong Kristo. Sa panahon po natin ngayon, parang napaka-imposibleng mangyari na talaga magkaroon po ng kaayusan o kapayapaan sa Pilipinas o sa buong mundo. Kasi mga kapatid, yung mga tao, limitado lamang po yan at hindi po perpekto. Nagkakamali pa rin po yung mga tao. Pero mga kapatid, sa time na paghahari ng ating Panginoong Kristo, magiging perpekto
perpekto na po ang paghahari. Magiging perpekto na po ang leadership. Dahil yung ating Panginoong Kristo na Diyos, maghahari na po siya sa ating mundo. At ang maganda po dito mga kapatid, sa millennial reign of Jesus Christ, lahat na po ng bansa, lahat na po ng mga tao, susunod at sasamba na sa iisang Diyos. Yan po yung ating Panginoong Kristo. Kaya po magiging isa na lang po ang lahat mga kapatid. Dahil meron na lamang tayong isang sinasambang Diyos. Yun po ay walang iba kundi yung ating Panginoong Kristo. So wala na po mga false prophet, false teacher, at higit sa lahat mga panlilin lang sa mundo na ito. Kasi nga wala na nga si Satanas. Tanging yung ating Panginoong Kristo na lamang ang mananatili. Kapag naghari na po yung ating Panginoong Kristo, doon na po natin makikita yung paghahari ng ating Diyos na wala po si Satan. Makita po natin dito kung ano nga ba talaga yung magiging takbo ng ating mundo kapag yung ating Panginoong Kristo na lamang yung maghahari at wala na po sa eksena itong si Satanas. Ngayon mga kapatid, isang bagay na masasabi po natin na interesting kapag naghari na po yung ating Panginoong Kristo dito sa ating mundo sa loob ng 1,000 taon. Kung babasahin niyo po yung Book of Isaiah o yung prophecy patungkol po sa millennial reign of Jesus Christ, makikita niyo po doon na yung mga mababangis na hayop, sila po ay magiging maamo. Yung mga mababangis na hayop sa sobrang buti po nila kahit mga bata, lalaruin po sila. Ganun pong katindi yung mangyayari pagdating ng millennial reign of Jesus Christ. Ano po ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin mga kapatid, hindi lang po kapayapaan sa mundo ang mare-restore. Dahil nga po sa pangunguna ng ating Panginoong Kristo. Mangyayari rin po mga kapatid, mare-restore din po yung nature. Kasi mga kapatid, kung titingnan po natin yung global warming sa panahon natin ngayon, yung climate change na nangyayari po, nakikita natin na halos pabulok na talaga ng pabulok yung ating mundo. Which is papunta naman po talaga doon. Pero mga kapatid, kapag naghari na yung ating Panginoong Kristo, mababaliktad po yun. Imbis na pabulok ng pabulok yung ating mundo, paganda ng paganda at paayos ng paayos yung ating mundo. Nasa sobrang ayos ng ating mundo, kahit yung mga mababangis na hayop, sila po ay pwedeng alagaan. At meron din pong prophecy po sa Biblia na sinasabi pagdating po ng millennial reign of Jesus Christ, yung mga disyerto magkakaroon na rin po ito ng mga damo at tutubo po yung mga halaman at puno doon. At magkakaroon na rin po sa mga disyerto ng katubigan. So ibig sabihin, ganun kaganda yung millennial reign of Jesus Christ. Na kahit na po yung disyerto, tuyong-tuyo, pero ito po ay magiging kulay berde na dahil sa paghahari ng ating Panginoong Kristo. So dito po makikita natin na halos maibabalik po yung Garden of Eden. Bakit? Kasi nga po ang naghahari yung ating Panginoon at wala po si Satan. Imagine niyo po, nung nasa Garden of Eden, nandun si Satan. Maayos na po ang lahat nun at yung ating Panginoong Diyos na rin po yung naghahari doon sa Garden of Eden. Pero nakita po natin dito, nalinlang pa po sina Eva at Adan. Ngayon mga kapatid, sa millennial reign of Jesus Christ, ang maganda po dito, wala na po si Satan kumpara po doon sa Garden of Eden. At ang naghahari na po mga kapatid, physically sa mundo na ito ay walang iba kundi yung ating Panginoon. So wala ka nang hahanapin pa pagdating ng millennial reign of Jesus Christ. Sa paghahari ng ating Panginoong Kristo, wala na pong digmaan, wala na mga tensyon, wala na pong mga conflict. Magiging mapayapa na po ang lahat. Wala na pong magugutom. Magiging ligtas na po yung mga bata. Magiging maayos po yung kinabukasan ng lahat. Kumbaga hindi po tayo mag-aalala sa mga kinabukasan natin. Mababawasan po yung mga alalahanin natin sa mundo na ito. Kasi nga, ang naghahari yung ating Panginoong Kristo. Darating po yung time na yon, hindi po kayo mag-worry sa kinabukasan. Kasi nga po, hindi po kayo magugutom. Kasi nga ang naghahari yung ating Panginoong Kristo. Hindi po kayo pababayaan ng Diyos kapag siya na po yung naghari sa mundo na ito. Sa paghahari ng ating Panginoong Kristo, hindi na po kayo matatakot sa kinabukasan nyo kung ano nga ba yung mangyayari sa mga susunod na araw. Kahit uncertain po, hindi po natin alam yung mga mangyayari sa susunod pagdating po ng millennial reign of Jesus Christ, pero isa yung sigurado, sasamahan po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo iiwan at hindi niya po tayo pababayaan kasi nga po, siya yung maghahari sa ating mundo. So mga kapatid, yan po yung matagal na pong hinihintay ng sangkatauhan na ito. So may pag-asa pa mga kapatid, mangyayari pa po yung mga pinapangarap po natin kung maghahari yung ating Panginoong Kristo. At mangyayari po yan pagkatapos ng second coming ng ating Panginoong Kristo dito po sa mundo na ito. Sa panahon po natin ngayon, punong-puno po ng krisis, punong-puno ng kaguluhan, at kung titignan po natin, halos wala ng pag-asa. Pero mga kapatid, sa pamamagitan ng millennial reign of Jesus Christ, binibigyan po tayo ng pag-asa ng ating Diyos. Na sa pagbabalik niya po, magiging maayos po yung lahat. Magiging maayos lalo po yung ekonomiya ng ating mundo po na ito. Aayusin po ng Diyos lahat po ng nasira, lahat ng nawasak. Ang lahat po ng bagay mga kapatid ay aayon na sa kalooban ng ating Diyos. So punong-puno po ng favor, ng blessing at ng prosperity yung ating mundo. Wala na pong maghihirap kapag yung ating Panginoong Kristo, siya na po yung naghari sa mundo po na ito.
Ngayon mga kapatid, ang tanong, kapag naghari na yung ating Panginoong Kristo sa mundo po na ito sa loob ng 1,000 taon, sino-sino po yung mga maninirahan? So dalawa pong klase ng tao yung maninirahan pagdating po ng millennial reign of Jesus Christ. Una po yung mga tao na tinatawag po natin na glorified body na. Alam naman po natin na sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, hindi po siya nag-iisa. Kung mabasahin niyo po yung Biblia, ang sabi, meron po siyang mga kasama na army sa likod. Sino po yun? Yun po mga kapatid ay yung mga saints. Ngayon, tayo po yun. Yung kasama ng ating Panginoong Kristo sa likod niya na babalik sa mundo po na ito ay yung mga na-rapture. So mga kapatid, kapag na-rapture po tayo, ang mangyayari po sa atin, magiging glorified body na po tayo. Mababago po yung ating mga katawan. Hindi na po katawang panglupa, kundi katawang panglangit na po yung gagamitin po natin. So ibig sabihin, sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, kasama po tayo, glorified body na po tayo. Ibig sabihin, perpekto na po yung mga katawan natin. Wala na pong kasalanan. Hindi na po ito katawang panlupa. Hindi na po nabubulok at hindi na po namamatay. So para mas maintindihan nyo po yung katawan natin, magiging katulad na ng sa ating Panginoong Kristo. Nung siya po ay muling nabuhay, makalipas po ang 3 araw mula nang siya ay ipako sa krus. So glorified body na yung ating Panginoong Kristo. Hindi na po siya affected ng time, ng space, at ng matter. Kasi nga mga kapatid, hindi na po katawang pangtao yung katawan ng ating Panginoong Kristo nung resurrection. Ganon din po yung mangyayari sa atin mga kapatid. Kapag tayo po ay na-resurrect o kapag tayo po ay na-rapture, sa isang kisap mata, mababago po yung ating mga katawan. Ngayon mga kapatid, isang interesting pa po dito na sinasabi ng mga scholar o ng mga theologians, dahil tayo nga po ay glorified body na pagdating ng millennial reign of Jesus Christ at tayo po ay hindi na affected ng time, ng space at ng matter, ang mangyayari po niyan mga kapatid, pwede po tayong tumagos sa mga pader. Pwede po tayong makapag-teleport, makapunta sa iba't ibang parte ng mundo, tulad ng ating Panginoong Kristo. So ibig sabihin mga kapatid, hindi na po tayo magiging limitado pagdating po ng millennial reign of Jesus Christ. Kasi nga, glorified body na po tayo. Mas magagawa na po natin yung kalooban ng Diyos nang walang limitation. So maninirahan po tayo sa mundo po na ito ng glorified body na maayos na, perpekto na yung kalusugan natin at hindi na po tayo mamamatay. Ngayon mga kapatid, sa millennial reign of Jesus Christ, sa loob ng 1,000 taon, meron pa rin pong maninirahan doon na merong katawang panlupa. At yun po yung mga nakasurvive doon po sa tribulation. So ibig sabihin, hindi pa po natapos ang buhay nila. Nagpatuloy po yung buhay nila pagkatapos ng tribulation. So, ang mangyayari po nun mga kapatid, dadami pa rin po yung mga tao na hindi glorified body, na meron pa rin katawang panlupa, na limitado pa rin. So, maghahalo po yon yung mga glorified body at yung mga tao na meron pang katawang panglupa. So, dito po papasok po yung konsepto na kahit po halos perpekto na po yung ating mundo dahil wala na po si Satanas at naghahari na yung ating Panginoong Kristo, dahil meron pa rin pong free will yung mga tao at dahil meron pa rin po mga tao na mabubuhay na merong sinful nature, meron pa rin pong magre-rebelde sa ating Diyos. Meron pa rin pong mamumuhay sa kasalanan pagdating ng millennial reign of Jesus Christ. At yun po yung mga tao na meron pang sinful nature na sa kabila po na yung ating Panginoong Kristo na ay naghahari sa ating mundo, pero mga kapatid, hindi pa rin po sila sumunod. Nagrebelde pa rin po sila. Kasi nga, meron pa rin kasalanan na nasa kanila. Hindi pa rin po nawala yon kahit wala na po si Satanas. So, ibig sabihin mga kapatid, magagawa pa rin nila yung gusto nila. Kasi nga mga kapatid, meron pa po silang flesh o laman. Pwede pa po silang magkasala. So dyan po ipapakita ng Panginoon ang problema hindi lamang po yung environment o yung mga nasa paligid natin, kundi yung puso ng tao. Na kahit yung ating Panginoong Kristo na ay naghahari at wala na si Satan, pero mga kapatid, nasa tao pa rin ang choice. Kung susunod pa rin siya sa ating Diyos o magre-rebelde pa rin siya sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, kahit sabihin natin halos perpekto na po yung environment at yung Diyos na po yung naghahari, yung ilang mga tao pipiliin pa rin po yung pagre-rebelde sa ating Diyos. Kaya nga po pagkatapos ng millennial reign of Jesus Christ, papakawalan po ulit si Satan at meron pa rin po mga sasama sa kanya. At yun po yung mga tao na nagrebelde nung time ng millennial reign of Jesus Christ. Pero mga kapatid, kahit po pakawalan si Satan at meron pa rin mga magrebelde after po ng millennial reign of Jesus Christ, ang maganda po dito, makikita na po natin yung destiny nitong si Satan at ng mga sumunod sa kanya. Doon na po mangyayari na itatapon na po sila sa lake of fire o doon sa dagat-dagatang apoy. So doon mga kapatid, totally wala na po si Satan. Hindi na siya pakakawalan doon pagkatapos noon. Doon na po sila magpakailanman. Yun po ay walang hanggang kamatayan. Forever po sila doon sa dagat-dagatang apoy. Si Satan at lahat ng mga sumunod sa kanya. At pagkatapos po nun mga kapatid, magugunaw po yung ating mundo. At pag nagunaw po yung ating mundo, doon na po papasok yung tinatawag na bagong langit at bagong lupa. At pag-uusapan po natin yan sa mga susunod po nating tatalakayin.
Pero mga kapatid, nawa nga po sa pamamagitan ng video na ito, nagkaroon po ng liwanag sa inyo kung ano nga ba talaga itong millennial reign of Jesus Christ o yung 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoong Kristo dito sa ating mundo. Nawa nga mga kapatid, sa pamamagitan po nito, nabuhayan po ang inyong puso, nagkaroon kayo ng pag-asa. At higit sa lahat, lalo po kayo naging excited sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Kasi nakita po natin, hindi lamang po siya babalik nang wala lang. Babalik po siya kasi mga kapatid, ibababa niya po yung langit dito sa lupa kapag siya po ay naghari na sa loob ng 1,000 taon. At ito po ay napakalapit na.